Ang Pond of Blessings, na nagpo-protekta sa kanila sa loob ng maraming taon, ay nawalan na ng sigla. Wala ng isda na nabubuhay sa dati nitong umaagos na tubig, at ang lupa ay naging tuyot, na wala nang makitang mga ugat na halaman, na tila isang malagim na panaginip. Gayunpaman, ipinunto ni Jael na matagal pa bago mangyari iyon, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat mag-alala ng labis, lalo na't dahil ang Diyos ang nag-aalaga ngayon sa kanila. Sumang-ayon si Rakrak dahil naniniwala din siya sa Diyos, higit sa sinuman, ngunit madalas na mahirap para sa kanila na maunawaan ang ipinapahiwatig ng Diyos. Kaya't kung ang leader ay kulang sa pag-unawa sa pinapahiwatig nito, darating ang panahon na pagtataksilan nila ang kalooban ng Diyos, at natatakot siyang mangyari iyon. Kaya't pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang ipinakita sa kanya ng kanyang pangitain at alamin ang kahulugan nito. Sa kanyang pagkagulat, hindi na niya kailangang mag-isip ng matagal, dahil nakita nila ang isang malaking grupo na umuusbong mula sa abot tanaw. Dahil dito, alam na nila ngayon kung bakit yumanig ang altar. Ito ay para bigyan sila ng babala tungkol sa pagdating ng kanilang kalaban, at tinitigan silang mabuti, walang duda na ang mga taong ito ang nagpalaya sa kanila, at ito ay kitang-kita dahil ang pinuno ay may asul na kaliskis na katulad nila, at ito'y nakasakay. At sa lahat nito, ang malaking halimaw na ang pinuno lamang ang kayang magpaamo dito ay kasama nila, na nagpapatibay sa kanilang grupo. At kung titingnan din sa kanilang bilang, marahil ito na ang buong tribo. Ito ay maaaring mga hulugan na ang kanilang bayan, ang wetland na may berdeng katad, ay ganap na nilang winasak. Talagang ito'y nagpagalit kay Rakrak, at ang tanging posibleng paliwanag na naisip ni Jael ay ang malaking halimaw ay may mataas na maintenance kaya naubos nito ang kanilang mga resources ng sobrang bilis. Gayunpaman, tiwala sila na hindi nila makikita ang kanilang sanctuary dahil ito ay nakatago sa burol na hindi mo makikita hanggat hindi ka aakyat. Kaya may posibilidad na dadaan lang sila nang hindi ito nalalaman. Gayunpaman, hindi ito umakma sa inaasahan nila, dahil ang mga nasa patrolya, sa pangunguna ni Yer, ay inilantad ang kanilang presensya sa pamamagitan ng matapang na pagsigaw sa kalaban na pigilan ang kanilang pagmamartsa, dahil ito ang sanctuary ng Nameless Beetle God, kaya mas mabuting huwag kayong gumawa ng isang hakbang sa inyong pag-abanti. Gayunpaman, nagdulot lamang ito sa pag-iisip ng kabilang panig, na kahit si Rakrak ay hindi makapaniwala sa katangahan ni Yer, pero sinabi pa rin niya kay Jael na huwag mag-alala, dahil ito rin ay maaaring isinagawa ng Diyos. Naikinalito ni Jael, kaya tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Rakrak na naniniwala siya na sinasadya ito ng kanilang Diyos ang sitwasyong ito. Na napaisip dito si Jael na ipagpalagay na ang ibig niyang sabihin ay pagsubok ito mula sa Diyos, ngunit nilinaw ni Rakrak na maaaring hindi ito pagsubok kundi isang misyon na tanggapin at iligtas ang mga dating kabahagi ng kanilang tribo. Ngunit kahit na ganoon ang mangyayari, nanatiling nag-aalala si Jael dahil alam na alam nilang walang awa ang pinuno ng kanilang dating tribo. Hindi man lang siya nagdalawang isip na palayasin ang mahihinang katulad nilang lizardmen, kaya imposibleng baguhin ang ugali ng pinuno. Gayunpaman, habang pinag-iisipan nila ito, muling lumitaw ang asul na paro-paro sa harap ni Rakrak, isang malinaw na tanda ng kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan nito, napagtanto niya na isang kahangalan para sa kanila na maglakas loob na mag-isip ng lampas sa kanilang saklaw, dahil wala silang kakayahang makita ang hinaharap, at ang pag-iisip tungkol sa kung ano ang mangyayari dito ay hindi magbibigay kabuluhan sa kanila. Kaya ang tanging magagawa nila ngayon ay gawin ang kanilang makakaya ngayon. At iyon ay upang harapin ang kanilang mga kalaban. Samantala, natuwa si Nebula nang makitang naiintindihan ni Rakrak kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang tribo ni Rakrak at ang tribo ng Blue Hide ay dapat magkaisa, para sa paglaki ng populasyon at pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit ang medyo kakaiba ay ginawa ni Rakrak ang desisyon na iyon sa kanyang sarili. Ito ang nagbunsod kay Nebula na maniwala na ito ay dahil sa high will of power ni Rakrak, at ang isang pinuno na may high will power ay isang magandang bagay para kay Nebula, at ang tanging nais niya ngayon ay ang magtanim sila ng matatag na paniniwala. At kung magkaganoon man, maaari niyang maipahiwatig ang lahat sa bawat isa, at mas mapapahusay niyang maipahayag ang kanyang mga intensyon. Gayunpaman, iniisip ni Nebula ang mga naturang pag-unlad na ito, na paglalaanan ng mahabang oras at mas mataas na antas ng impluwensya.
Sa ngayon, nagpasya siyang mag-concentrate muna sa nalalapit na labanan. At tulad ng inaasahan, ang tusong pinuno ng Blue-Eyed Lizardmen ay nagpasya na gamitin ang kanyang madiskarteng bibig upang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa mga tanga na Lizardmen, at sa bawat pangungutya nila, ang grupo ni Yer ay nagbunyag ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang lugar. At nang isipin ng pinuno na nakuha na niya ang ibang mga mahalagang impormasyon, isang tao ang hindi niya inaasahan ang dumating at sumagot sa kanyang iba pang mga tanong, na may higit na may kumpiyansa at pananalig sa bawat salita. Inihayag din ni Rakrak na may Diyos ang kanilang lugar. Ang kilos ni Rakrak ay nagpapakita ng tulad ng isang pagiging pinuno, at inayos ng Blue Tribe leader ang kanyang mapanuksong boses at seryosong nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Rakrak na may Diyos, na nagudyok kay Rakrak na ipaliwanag na ang lugar na ito ay ang nasasakupan ng Nameless Beetle God. Gayunpaman, ang Blue-Eyed leader ay hindi naniniwala sa ganoong bagay, at dahil dito, napagtanto niya na si Rakrak ay isang pinunong mapanlin lang rin katulad ng iba, kaya't nilabas niya ang kanyang dominanteng tono at muling tumingin sa tribo ni Rakrak, at pagkatapos ay buong tapang na hiniling sa kanila, na tinitiyak niya ang kasiguraduhan kung aalis sila kaagad, hindi sila maglulunsad ng pag-atake. Sumusobra na talaga ang mapanghamak nilang ugali, tinitingnan sila na parang mga basura. At kung hindi pa sapat ang pagbabantang iyon, kumpiyansa niyang iginiit na wala silang pagkakataon laban sa kanya, ipinagmamalaki ang kanyang hindi mabilang na mga tagasunod, at ayon sa kanya, kung si Rakrak ay tunay na pinuno, dapat ay nakalkula na niya sa ngayon ang hindi may kakaila na katotohanan ng kanyang mga salita. Pero laking gulat ng Blue-Eyed leader, nang umiling lang si Rakrak at itinutok ang kanyang sibat sa kanila, na nagpapahiwatig na handa siyang labanan sila. Ito'y nagpahinto sa Blue-Eyed leader, at bago pa man siya makapagsalita ng anuman, ibinaling ni Rakrak ang kanyang atensyon sa mga tagasunod ng Blue-Eyed leader, at sinusubukang hikayatin sila. Ipinaalam niya ang isang paanyaya para sa kanila na sumali sa tribo ni Rakrak, na nangangako na sa ilalim ng proteksyon ng kanilang Diyos, sila ay pangangalagaan ayon sa kanyang kalooban. Gayunpaman, ito ay tiyak na nagpatawa lamang sa Blue-Eyed leader, dahil iniisip niyang kalokohan lamang ang ibinulaslas ni Rakrak, kaya parang walang saysay ang kanilang pag-uusap, dahil lahat sila ay hangal sa mga mata ng Blue-Eyed leader. Pero sinabi ni Rakrak, hindi mo kilala ang Diyos, at tingnan mo itong sibat, sa sobrang talas. Na ikinagulat ng Blue leader, matalas nga ang sibat, ngunit ang higit na ikinabahala ng Blue leader ay si Rakrak ay patuloy na nagsasalita ng walang kabuluhan, tiyak na nababaliw na siya, kaya't nagpasya siyang salakayin ang hangal na lizard na ito. At habang umaatake ang Blue-Eyed leader, nanalangin si Rakrak sa kanyang Diyos na bigyan siya ng lakas ng loob at kapangyarihan para talunin ang kalaban na nasa harapan niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, ang kanyang Diyos ay hindi yata tumugon, dahil ang sibat na hawak niya ay nawasak sa malakas na impact. Dahil dito, alam niyang tapos na ang lahat, kaya tumigil siya. Gayunpaman, bago ito nangyari, isang interface ng system ang lumitaw sa harap ni Nebula. Dahil dalawang magkaibang tribo ang nag-uugnayan, ang mga experience points para sa parehong tribo ay tumaas ng malaki. Kasunod nito, nag-trigger ito ng isa pang interface ng system na mag-pop up, at dahil binibigyang pansin niya ang isang tribo, sila'y bahagi na ngayon sa kanyang teritoryo ang tribong iyon. Sa pamamagitan nito, isang skill ang magagamit ngayon ni Nebula, na hindi na niya pinag-isipan ng matagal dahil sa kasalukuyang kalagayan. Dahil dito, bago pa man lamandeng ang atake ng malaking halimaw kay Rakrak, isang sinag ng maliwanag na kislap ang biglang tumama kay Rakrak. Dahil dun, nagawang maiwasan ni Rakrak ang pag-atake, dahil naglalabas na siya ngayon ng napakaraming mana, dahil si Nebula ang sumanib sa kanya at kinuha ang kanyang kamalayan. Samantala, ang Blue-Eyed leader ay walang kahit anong alam sa kung ano ang nangyari. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang salakayin muli si Rakrak, ngunit si Nebula, ang nasa katawan ni Rakrak, na tumingin lamang sa kanyang kilos na may walang pakialam na ekspresyon, at ang kanilang kilos ay medyo mabagal para sa kanya, kaya nagkaroon ng oras si Nebula upang buksan ang status window ng Blue-Eyed leader. Sa gulat ni Nebula, kahit si Rakrak lang mag-isa ay kayang talunin ang tangang ito, pero ang magiging dahilan sa pagkatalo ni Rakrak ay dahil sa maliit na Drape monster na ito, dahil mayroon itong 87 puntos na power na higit pa sa kung ano ang mayroon si Rakrak, pero dahil sa blessing, hindi na ito mahirap,
kaya sumugod si Nebula patungo sa Drake na ikinabigla ng Drake kung gaano siya kabilas. Ito ay dahil sa skill ng Strong Avatar na nagbibigay sa user ng karagdagang stat na tinatawag na Divinity. Ang Divinity ay katumbas ng 200 beses na pinakamataas na halaga ng kapangyarihan na nag-exist sa natural niyang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ni Rakrak ngayon ay nasa 630 puntos, kaya madaling sinampal ni Nebula ang mukha ng Drake sa lupa, binaliktad sila ni Nebula na parang mga pancake. Nagulat ang lahat dahil hindi sila makapaniwala sa nakitang ito. Ang malakas na kapangyarihan ay ngayon lamang nila nadama na parang naiiba at wala sa mundong ito, maging ang sariling mga katribo ni Rakrak na sanay na sa lakas ni Rakrak ay nabigla. Dahil dun, lahat sila ay nabigla, sila ay natigilan sa nakitang pangyayari. Dahil sa napatumba na ang kanilang pinuno, malapit nang magdiwang ang mga katribo ni Rakrak. Gayunpaman, tila nanatiling walang pakialam si Rakrak, kaya itinigil nila ang kanilang pagdiriwang. Samantala, ang Blue-Hide Leader ay hindi makapaniwala sa kanyang sarili. Hindi niya matanggap ang katotohanan na siya ay natalo, ang kanyang mga kalkulasyon ay hindi kailanman mali, at ang tanging conclusion na maaari niyang gawin ay si Rakrak ay gumawa ng isang panlilinlang mula sa kanya, kaya't susubukan niya ulit umatake kay Rakrak. Ngunit hindi niya alam, kontrolado pa rin ni Nebula ang katawan ni Rakrak, at walang pakialam si Nebula sa kanya, kaya sinampal niya ito ng gusto na siyang pagkabali ng leeg ng Blue-Hide Leader, at binawian ng buhay sa harap ng lahat. Pagkatapos ng eksenang iyon, sa malamig na tono, tinanong niya ang iba kung gusto rin nilang subukan ang kanyang malumanay na sampal. Ngunit sinong nasa tamang pag-iisip ang gagawa noon, at dahil doon ay binitawan nila ang kanilang mga sandata at nanumpa ng katapatan kay Rakrak at sa kanyang tribo. At nang makitang ganap na sila ay sumuko, umalis na si Nebula sa katawan ni Rakrak, at ilang sandali, nakabalik na si Rakrak sa kanyang kamalayan. Gayunpaman, alam niya kung ano ang nangyari at hindi siya makapaniwala na ito talaga ay nangyari. Ang Diyos ay sumanib sa kanyang katawan, at pakiramdam niya ay nananaginip siya. Pagkalipas ng ilang sandali, ang araw ay muling naging gabi, at ang paraiso na kanilang tinitirhan ay naging mas masigla kaysa dati, dahil ang hindi mabilang na mga lizardmen ay dumagdag sa kanilang tribo, at sa gitna nito, ang mga parehong pag-uusap ay maririnig. Ang mga bagong lizardmen ay hindi makapaniwala na ang nasa harap nila ay ang katribo nilang pinaalis, dahil mayroon na silang ibang kulay sa katawan. Ipinagmamalaki sa kanila na ipaliwanag, na dahil ito sa pagsunod nila sa Nameless Beetle God kaya sila ay nagbago at naging mas malakas. Kung hindi ito nangyari, sila ay namatay na gumagala sa desyerto. Sa kwentong ito, alam na ngayon ng mga bagong katribo ang lakas ng Diyos. Kahit ang lakas ng kanilang pinuno na si Rakrak ay nasa ibang antas talaga. Habang nangyayari ito, nakaupo lang si Rakrak kasama si Jael na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala sa pagtatanong sa kanya ni Jael kung ayos lang ba ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa pagtanggap niya sa iba, tumaas ng 6 na beses ang populasyon nila, at kasabay nito, mabilis na masisira ang paraiso nila, na alam ni Rakrak, at iyon din ang dahilan kung bakit siya nag-iisip ng gusto sa kanyang pagiging tahimik. Ngunit ang tanging pagpipilian na naiisip niya ngayon ay kailangan nilang umalis sa lugar na ito, na ikinagulat ni Jael, dahil hindi sila maaaring umalis nang walang katiyakan sa kanilang pupuntahan. Kung saan sinagot ni Rakrak na hindi iyon ang kaso dahil nararamdaman niya ito, ang mga sagot ay tiyak na nasa kanila. Ang sagot na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang bagong mga katribo.